araw sa atin lahat, mga kababayan. Tinawag ni General Macanas na bayaran itong si Jam Magno. Itong si Jam Magno ay dating solidong taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte at siyempre ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Marcos na rin. Ngunit nagulat ito na tila ba nilaglag na at kumampi na sa ibang grupo dahil kinampihan niya na itong si House Speaker Martin Romualdez sa umano'y pag-single out, paninira, dito kay Vice President Sara Duterte at siyempre yung pagparalisa na rin ng Office of the Vice President at ng Department of Education dahil sa pagtanggal ng confidential fund. Ngayon mga kababayan po natin, labis na ikinagulat ng ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ito, lalo na itong si General Macanas, kung bakit nga ba ipinaglalaban ni Jam Magno itong si House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ating nalaman na ito palang si House Speaker Martin Romualdez ay amo pala ni Jam Magno dahil si Jam Magno ay nagtatrabaho pala sa Tingog Party List. Hindi lang natin alam kung ano ang kanyang katungkulan. Ngunit ang congressman o representative ng Tingog Party List ay walang iba kundi ang asawa ni House Speaker Martin Romualdez. At may lumalabas pa mga kababayan po natin na issue na 10,000 umano ang binabayad kay Jam Magno bawat isang video. So, mapa TikTok, mapa YouTube, or Facebook pa yan mga kababayan po natin. Gaano ito katotoo at saan kinuha ang source ni General Macanas. On the other side, yung mga nagpapabayad, ito na, Taning Pinoy at itong si Jam Magno. Napaka sikat po itong Jam Magno na to a point na naimbita ito sa SONA ni PBBM, itong nakaraan lang SONA. Grabe. Marami siyang followers sa pinakaano niya, TikTok eh. TikTok, meron din siyang account sa Facebook, meron din siya sa YouTube. So, ano siya? She is really social media influencer. Katulad ni Taning Pinoy. Ngayon, kung ang mga different groups, either negosyante o politician, nakikita nila isang vlogger, nakaka-influensya, yan, lalapit na yan, may usapan na yan. Okay, so, itong nangyayari ngayon, yung expose, sinimula ni Madam Maharlika, sinusuportahan ni Miss Sasasut, binubulgar nila ang mga kamaliang nangyayari sa administration ito. And ako, naniniwala ako na, lalo na si Madam Maharlika, na she is doing this for her love of country. And ganyan din si Miss Sasut. Wala akong nakikita sino ang magbabayad sa kanila, kung punta tayo sa angle na binabayaran sila para sirain itong administrasyon ni PBBM. Tanong, sino ang magbabayad sa kanila? Alam nga naman na babayaran sila ni DP Inday Sara o whoever, what party. Kaya ako, nakikita ko, ang motibo nitong si Sasasut at Madam Maharlika, sila yung prime mover sa expose. Once na may binulgar nila, nako, kaming mga malilit, small-time vloggers, isi-share na namin yan, usap-usapan na namin yan, kana nai-expound, maraming nai-inform. Itong mga katiwalian na ini-expose ni Madam Maharlika at ni Misas. At, okay, dito sa kabila ngayon, yon, nagre-react sila. At ang isa sa ginagamit nila ngayon na pangdepensa, nag-damage control, itong si Jam Magno. Ngayon, grabe ang bangayan ni Miss Jam Magno at ni Sasasut. Kanya-kanyang itong si Miss Sasasut is wala lang. Ang kanya lang is i-reveal lang niya yung ma-research niya, yung mga binibigay ng kanyang mga putingas. Ito naman si Jam Magno, grabe ang depensa niya kay Tamba. So, ang tanong, magkano? I don't know. Tanong lang yan. So,
Yang tanong sa bayan, ito na, mayroong kumampi kay Sasasot. And I believe voluntaryo ito na nagpahayag o nag-post. So, mayroon kasing yung pagdidepensa ni Jam Magno sa gobyerno ni PBM as a whole, but ang naging focus niya ngayon is si Tamba. Dinidepensahan niya talaga. Binibuild up ni Jam Magno ang image ni Tamba. So, ito mayroong post ni Jam Magno na sinagot ng ibang vlogger. Okay, hindi si Sas. So, iyan nga po mga kababayan po natin ang nakita ni General Macanas, at kahit sa ilang mga taga-suporta at dating mga kaibigan ni Jam Magno na solido pa rin dito kay Vice President Sara Duterte, na nagulat sila na ganito na nga ang kanyang posisyon ngayon, na tila ba bumaliktad na nga. Pero ang sinasabi niya naman sa kanyang mga kaibigan na ginajustify niya, although hindi niya sinusuportahan o ipinaglalaban itong si Vice President Sara Duterte, ang sinasabi lang kasi ni Jam Magno ay silent supporter pa rin siya ni VP Sara. Ngunit ang ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ay hindi na ito maniniwala dahil sa, tingnan mo, yung kanyang pananalita na talagang one-sided na siya. Dito na rin siya kay House Speaker Martin Romualdez dahil ito ang nakita niyang katotohanan na hindi si House Speaker Martin Romualdez ang ulo ng paninira kay Vice President Sara Duterte, at wala nakita itong pagkakamali, at hindi na nga nagsasalita itong si House Speaker Martin Romualdez. Ang nakita ko kasi mga kababayan po natin, para sa aking personal na opinion, ang strategiya ni House Speaker Martin Romualdez ay iba. Hindi niya dinidiretso, hindi mismo siya nagsasalita, pero gumagamit siya ng ibang tao para sirain nga itong si Vice President Sara Duterte. Posibleng magbigay siya ng pondo sa ilang kongresista kahit alam niya na ang sinusuportahan ay ibang ideolohiya. So, tingnan mo si Kimbo, di ba? Biglang bumaliktad. Sino ba yung boss ni Kimbo o yung pinaka-hit niya? Si House Speaker Martin Romualdez, stiga rin. Kasi nakikita natin kung sino ang sinusuportahan ni House Speaker Martin Romualdez, ayun din ang sinusuportahan ng kanyang kaalyado. Ang napakabilis nga nila magpapasa ng batas dito dahil ilan lang ang kumukontra noon. Pero sa ngayon mukhang wala nang kumukontra. Ang kanilang tinitira ngayon ay itong si Vice President Sara Duterte lang. Kung titingnan natin lahat, napakabilis pumasa ng batas. Ikaw, titingnan mo, lahat ngayon ng halos nasa House of Representatives ay hawak ni Martin Romualdez. So, halos walang kumukontra basta siya mag-decision. So, kakaiba rin ang pagdala ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi natin alam kung paano, pero ang tinitingnan ng iba, baka ito nga yung pinagagamitan ng extraordinary expenses o yung tinatawag ni SAS na classified fund. So, posible po yan mga kababayan natin. Ganito ang post ni Jam Magno. My main interest is to serve the people, to inform them of the truth. They give me my platform and I choose this because I know that with the truth, I won't go wrong. Sa true lang ako talaga. Okay. So, yan ang pananaw ni Jam Magno na kung ano ang nakikita niyang totoo, ibig sabihin, magandang ginagawa ni Tamba, yun din ang sa TikTok. So, yan nga, mga kababayan natin. So, kung saan lang umano ang totoo, doon siya. So, sana totoo ang kanyang pinaglalaban. Hindi yung 10,000 nga umano. Bawat video ang kanyang ipinaglalaban. Maraming nanonood sa TikTok ni Jam Magno. Kaya doon, binibuild up niya si Tamba. So, ang tanong, magkano? Ito. May isang social media influencer in the name of Ira Jane Barredo. First time kong marinig ito. May 100,000 plus followers niya sa social media accounts niya. At ito, mabigat. CEO siya ng isang company, beauty products. At ang kanyang mga produkto na binebenta are made from Thailand and Japan. So, ibig sabihin, sa kanyang background, CEO,
may binubuga. Hindi lang siya ordinary. Kagaya ako, pensioner ako. I don't need money from YouTube. Kaya lang, ito, sense of duty. Mag-vlog ako para, kagaya sabi ni John Magno, to serve the people, expose ang truth. So, yung truth niya, yung si Tamba, matino. Ako naman, I expose the truth. Ang truth ko, there is something wrong kay Tamba. So, bahala na ang taong kung sinong paniwalaan nila. So, itong si Ira Jane Barredo, sinagot niya, sinagot niya itong post ni John Magno na itong John Magno, serving the people, nasa katotohanan lang siya. Ganito po ang response ni Ira Jane Barredo kay John Magno. Sabi niya, talaga ba? Bakit ang rate mo is 10,000 pesos per video? Nako, ang laki. Sagot pa, ang plane ticket mo, hotel accommodation, at pagkain mo. Ayun. So, wala pa akong nakita ang response ni John Magno. So, these are allegations. Kaya lang, kung example, ako yung vlogger, tapos dinidepensahan ko ang isang government official. Ano ang kapalit? Lalo na yung government official na yun na binabatikos ng kaliwat kanan. Dahil ang dami nang bumabatikos kay Tamba ngayon . So okay lang yan mga kababayan po natin, pero siguro kung talagang ang sinusuportahan mo, nakita mo naman na para sa kabutihan. So malay natin, di ba, General Macanas, kung ang kanyang talagang pagkilala dito kay sinasabi nating Tamba or kay Romualdez ay talagang napakabait, napakabuting tao, at hindi niya nakikita yung sinasabi nating siya nga yung ulo ng lahat ng paninira dito kay Vice President Sara Duterte. So posibleng hindi niya nakikita, hindi niya naririnig, at hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Sas, sa mga expose ni Sas, sa mga komento ng majority nga mga kababayan po natin. So kung talagang totoo siya, so baka yun ang kanyang ipinaglalaban, hindi niya nakikita. Pero antayin natin mga kababayan po natin. At kung titingnan kasi natin, halata naman na talagang iba yung kanyang susuportahan, Kahit sabihin niya na napakabait, napakabuting tao, walang kasalanan, pero obviously, si House Speaker Martin Romualdez na rin ang kanyang amo. So, yun ang nagpapasweldo sa kanya dahil nagtatrabaho siya. Ika nga dito sa asawa ni House Speaker Martin Romualdez. So, talagang hindi niya pwedeng kakalabanin ang kanyang pinaka-boss. So, yun ang nakikita po natin. So, ganun pa man, kung totoo, hindi na 10,000 ang bawat video, karapatan niya rin yun, Kasi, magaling siya at napakarami niyang followers. So, talagang babayaran siya as influencer dahil nga sa napakagaling niya at daming sumusunod sa kanya. Yun nga lang, kung totoo ay ibinebenta niya ang sinasabing karapatan niya at sinasabing ipinaglalaban niya na totoo. So, abangan po natin mga kababayan po natin kasi ito si John Magno, hindi rin ito nanahimik talagang sa sagot ito. So, antayin natin ang kanyang mga sagot sa mga batikos ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte.